Ang Psoriasis Awareness Month, yan ang ating tututukan. Mayroon po tayong mga kababayan kasi na may mga kondisyon sa kanilang mga balat. At yung iba, naunawaan nila kung ano ito. Ngunit yung mga nakapaligid sa kanila, yung iba nandidiri, yung iba natatakot. So pag-usapan natin, may mga myth o pamahiin na magandang ating linawin para at least hindi sila pandidirihan at katatakutan. Isang kondisyon po ang psoriasis sa balat na hindi lang basta pisikal. Kung may malaking epekto rin ito, maging sa emosyonal, sa sosyal, at syempre sa mental na kalusugan ng isang tao. Can you imagine, yung takot at nervyos po ninyo? Dahil libo-libo po ang apektado ng psoriasis. Marami pa rin ang hindi nakakaintindi kung ano nga ba ito. Ipapaliwanag po natin yan. Nakakahawa nga ba ito? May lunas ba? Habang buhay ba na bibit-bitin ito? Pag-usapan natin ang mga myth and facts tungkol sa psoriasis. Mga sintomas, sanhi, at komplikasyon. Ayan, sa picture number 1, may myth kaagad. Ang sabi, hindi ka kasi laging naliligo. Kulang ka sa punas. Ayan, marumi ka sa iyong balat. Totoo nga ba ito? Hindi po. Ito po ay kasabihan lamang dahil ang dahilan daw ng psoriasis ay unknown. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga maitukoy ng mga doktor. At sinasabi dito, may connection daw ang environment, may connection ang ating diet, at may connection ang ating genetics. So, napakahalaga po ito na maunawaan natin. Hindi dahil porke hindi naliligo araw-araw. Tayo lang naman kasi mga Pilipino, no? Pero nakatutuwa din. Ang bango-bango daw ng Pilipino kasi araw-araw naliligo. Yung mga Europeo, hindi ko sinasabi na hindi lagi. Pero naunawaan ko sila eh. When I go there at nag-stay ako doon, ang lamig-lamig kasi. Minsan 0 degrees. Kahit may heater yung tubig, ininit, paglabas mo giginawin ka eh. So parang gusto nila 3 times a week na lang. Ang psoriasis ay nakikita lamang sa balat. Tingnan po ninyo yung bandang kaliwa. Diyan po kadalasan ninyong napupuna. Subalit there are cases na yung psoriasis, pati sa buhok, nakikita sa anit, nakikita rin po sa kuko. In fact, may mga kakilala nga po ako na nasira na yung kuko nila, nalaglag na, at naapektuhan na pati yung ibang parte ng kanilang katawan. Ngayon, eto talagang napakahalaga. Lumalayo po ang mga tao kapag nakita nila na nagtutuklap ang balat ng isang may psoriasis o kaya nagbabalakubak at ang dami o kaya ang kapal-kapal. Natatakot sila. Nakakahawa nga ba ito? Ayan. Sa myth number 2, makikita nyo, hindi po ito nakahahawa. Pwede nyo silang yakapin. Pwede nyo po silang maging kaibigan. Magkamay kayo. Pwede po kayong sabay kumain. Hindi po yan nakakahawa. Yung balat man na nalalaglag po sa kanila, wala po yan tinataglay na mikrobyo na maaaring makalipat sa inyo. Okay, nakuha natin yun Very important yon. They are not contagious. Tingnan natin direct, meron pa tayong myth number 3. Ayan. Madali daw malaman kung psoriasis ito. Easy to diagnose dan. Isang tingin lang. Actually, hindi po. No, bago nyo sabihin na psoriasis kagad ang kondisyon ng isang tao o pasyente, ang ginagawa ng mga doktor, binabiopsy pa nga Kasi may mga ibang kondisyon na mukhang psoriasis pero iba pala. Gaya ng mga fungal infection, seborrheic dermatitis, lichen planus. Hindi po ako dermatologist, no? Pero napag-aralan din po kasi natin yan. At hindi po basta-basta masasabing psoriasis kagad just by looking at it. Although, there are telltale signs. May mga sinyalis na tinitingnan ng mga doktor. Pero ipagpasa doktor nyo na bago po ninyo sabihin, naku, psoriasis yan Okay? Next. Ang naapektuhan lang daw pisikal, sabi, kapag may psoriasis ka. Actually, hindi May mga iba po akong nakilala na may psoriasis na ayaw na lumabas ng bahay. Dahil hindi lumalabas ng bahay, hindi na po nakakapaghanap buhay. So, even in their thinking, sila po ay parang ang feeling nila, wala na silang silbi. So, nadidepress din po sila. So, pwede po silang maka-experience kasi ng stigma, diskriminasyon,
maging sa workplace, lalong-lalo na kung malalaki po yung kanilang mga patsi-patsi, no? So, maaaring hindi sila ma-promote and many other problems. So, hindi lang physical, even emotional trauma. Ano ang nararamdaman ng isang tao na may psoriasis? Well, siguro may idea na kayo, no? Nagkakamot po lagi, no? Kamot ng kamot, kating-kati siya, no? Tapos nakikita nyo, nagda-dry na yung balat, no? Tapos nagpe-flake off. Kumbaga, para po bang kaliskis ng bangus, no? Malalaki na kulay puti na nalalaglag mula sa kanilang balat. Ito po ang sintomas ng psoriasis. Tingnan natin sa picture number 4. Ang sintomas ay paiba-iba. May iba nangangati, may iba hindi nangangati. May iba na ang feeling po nila yung pantal ay malalaki. May iba naman maliliit yung kanilang mga pantal. So, if you are able to read, dito pong nilagay natin on screen, may mga classification siya. Meron siyang plaque, ibig sabihin yung nakikita nyo sa balat. Meron siyang nail abnormalities, natutuyo at nade-deform ang kanilang mga kuko. Masyadong dry ang balat po nila na pag tiningnan nyo sila, nagkukulay abo. No, yung kulay abo dahil nga napapalibutan sila ng akala nyo pulbo, but they are actually dry part of the skin. Tapos, marami sa kanila nahihirapan po na matulog. No, hindi sila nakakapagpahinga ng mabuti, which becomes a vicious cycle. Lalo po silang inaatake ng psoriasis. Yung iba, inaatake dahil sa changes in weather. Yung iba, inaatake dahil sa mga kinain po nila. Yung iba, for no other reason except na stress daw sila. So, tingnan natin ang picture number 5. Nandito po ang sinasabing mga posibleng dahilan ng psoriasis. Sabi dito, yung exact cause, hindi naman natin alam. No? Pero, sigurado, number 1, may abnormal na pagtubo ng balat or abnormal growth of skin cells. Yung skin kasi natin may panahon kung kailan yan tumutubo at nalalaglag. Pero sa psoriasis cases, sobrang bilis ng pagtubo. Kaya yung paglaglag niya, hindi makahabol. Nakuha po ninyo, kaya kumakapal. Next, meron din po siyang immune system problem. Ayun. Kaya stress play a big role. Yung immunity natin sa mga karamdaman, kapag bumababa ang ating immune system, pwedeng magkaroon ng psoriasis kahit sino. Nakuha niyo yon? Hindi exempted tayo. Anybody can suddenly develop psoriasis kapag ang ating immunity or immune system ay apektado. Nakuha po ninyo. Kaya hindi dapat na pinababayaan natin ang ating kalusugan na tayo ay ayaw mag-ehersisyo, ayaw nagpapaaraw, baka tayo'y mangitim, ang kinakain natin ay puro fast food, ang inumin natin ay puro mga cola drinks, tapos lumalaki na yung ating katawan, sinasabi natin, YOLO, you only live once, enjoy ko na lang sarili ko. But that can cause a lowered immune system and affect your body to develop a psoriasis.